po natin. Attorney Melvin, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Alvin. At sa inyo Po. po mga taga-subaybay. Magandang umaga po. O di parang masaya po kayo dun sa resulta ng investigasyon ng PNP na lumalabas na hindi po talaga under attack ang Senado, kagaya po ng sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Attorney. Well, tama po yun, Sir Alvin. At actually, kayo po ni Ma'am Karen, ikaw yata yung unang-una nag-interview sa akin. At yan na po yung sinasabi ko mula simula. Ano po. Kung maalala niyo po, nung in-interview niyo po ako nung gabi na nangyayari po yung putuan na yan. Ano po. Opo, kasi ang sabi niya, sabi nung aplas ka dati, parang sinasalakay kami nung NBI kaya kami nagpaputok. Tama, no? Ganun ang sabi niya, hindi ho ba? Kaya Pero, yun po yung sinabi. Pero sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ng ebidensya. So nakita po natin yung ebidensya. Ano po. Kita po yung mga CCTV. Ano po. Ang sa akin lang po, nakakatuwa to dahil this is a redemption to me. No? It validated my position since day one. Na very consistent po na wala talaga po kaming ginawang gano'n. Ano po. Kung ano po yung aking ikwento sa inyo, kung babalikan niyo po yung interview ko, yun po talaga lahat naman yung nangyari. and then, magtatanong ka ngayon, ano ang motivasyon o motivation ni Aplaska for doing that? Bakit niya ginawa yun? Sila po yung makakasagot noon. May mga lumalabas po ibang anggulo. At sa pagkakaalam ko naman po, this is still an ongoing investigation by DOJ, by DILG po. Doon po lalabas yan at sila po dapat ang makapagpaliwanag niyan. Sa ganang akin po, ako lang nagpapasalamat po sa DILG, sa PNP at sa DOJ po na yung pong aking posisyon mula nung nangyari pa po yun ay ganun po talaga yung lumabas. Opo, pero may ilang senador po na gusto kayong ipatanggal sa pwesto. Ano reaksyon niyo po roon? Well, tanungin po natin sila ngayon nang makita ng ebidensya kung ganun pa rin po yung posisyon nila. At kung yung pa rin po mga sinabi, dapat pong balikan. Wala naman pong masama kung tanggapin na nagkamali po. Baka po may maling report na nakapasok po sa kanila na doon po sila nagbase. Pero para sa akin po, yung marami pong trabaho ang NBI na ginagawa. At ang para sa akin lang nakita po ng tao, ng publiko, kayo pong lahat, na yung NBI po ay nagiging transparent po at truthful po sa pag-uulat ng mga pangyayari po sa inyo. Opo, and moving forward, Attorney Melvin, o di usad po tayo, ano po, may lead po ba ang NBI kung nasaan si Senator Bato de la Rosa at may balak po ba kayong ipatupad yung warrant galing sa ICC o antayin natin yung Korte Suprema to decide on that issue once and for all? Well, yun po sa unang sinasabi nyo, kung may lead, tuloy-tuloy po yung aming pag-monitor being the law enforcement agency tasked to enforce the warrant. Doon naman po sa pagpatupad ng warrant, meron na pong mga instructions sa amin ng Department of Justice being the lead agency, which, pasensya na po, Sir Alvin, that I cannot divulge po yung mga instruction na to because it's treated confidential as of the matter. Ano po. Okay. So, ibig sabihin kung may instruction na, may usad simula sa... kasi ang naunang posisyon is antayin yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi, tuloy-tuloy naman po. Umuusad naman po siya. Pero yun nga, yung detalye ng mga utos po sa atin ay sa amin po munang banda. Sa amin po muna sa NBI. Pero hindi po natin ito binibitawan. Ang posisyon lang po natin dito, yung warrant of arrest is a live warrant. At kung ano po yung magiging direction nito ay sinasabi ko nga, there is a group, there's an interagency council who is deciding on the matter. Ano po. Opo. Pero batay sa inyong informasyon, Attorney Melvin, nasaan po si Senator Bato? Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao? I'd rather not mention po, pasensya na Sir Alvin, kasi sometimes yung pong aming pagbabanggit ng mga bagay na ganyan ay makaka-apekto po doon sa amin ongoing na surveillance and operation po na ginagawa. Basta ang ma-assure lang po namin sa publiko at sa inyo pong lahat is this is a continuing process po na mag-e-end up naman po at hopefully we're praying na sa positibo pong resulta ng lahat ng ito po. Pero ang importante, nandito pa po siya sa Pinas. Sa pagkakalam po namin at pakipag-usap sa Bureau of Immigration ay wala naman pong record pa ng kanyang paglabas. At para sa akin po, alam ko naman pag alam din siguro ni Senator Bato kung lalabas siya ng masa, he should be very careful because there are 122 nations who are committed to ICC sa mga ganito pong bagay. Pero pwede siyang lumabas sa pamamagitan ng Southern Backdoor. Siyempre, alam niya rin po yun, dati siyang PNP chief. Ano po? Pero tama kayo na mamimili siya ng bansa. Opo.
possibility po, Sir Alvin. Pero sa akin nga po, mas maganda sana kasi pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan na ito ay kay Senator Bato po. No? So mas maganda being a member of law enforcement before, baka alam naman po niya mas maganda na kung sana po siyang lumabas at harapin po yung kanyang kinakarap na usapin legal po. Sir, last na lang. Kakasuhan ba ng NBI si office dating ano bang niya ngayon, status niya ngayon? Suspended o sa head Mawa Plaska, kakasuhan ba siya ng NBI? We are still in the process po of finishing po yung data evidence and data gathering tsaka yung legal preparation po namin. Of course, we have to consult yung legal namin, tapos we'll consult also the DOJ kung ano po yung magandang action doon po sa nangyari niyan based on the evidence gathered po by the investigating officers. Pero posible yun, sir, with the result of the DILG investigation na lumilitaw na hindi naman instigated ng NBI yung insidente, posible din siyang kasuhan, ano po? That is a possibility and that is an available remedy. At siyempre po, mayroong pribadong citizen na apektado rito. Maalala niyo po yung driver na volunteer ng NBI. He has that option. Meron naman po siyang abogado. So, kung ano man po yung magiging option niya, that is something personal to him. But on the side of the administrative po, DOJ and NBI, we have to be very careful in make sure na tama po yung direction na pupuntahan po natin. Sige po, hanggang dyan lang muna. Thank you for accommodating our request, Attorney. Salamat po, Mabuhay po Sir kayo. Alvin. Mabuhay ka si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor po ng National Bureau of Investigation.